Boxing update, Ryan Garcia B-sample drug test from the Devin Haney fight has now been reported positive for the banned PED Ostarin. Yari ngayon si Ryan Garcia dahil nag-positive ulit ang kanyang B-sample. Matatandaan mga tol, bago at matapos ang laban niya kay Devin Haney, nag-positive ang kinuhang sample sa kanya. Kaya kailangan magbigay ng pangalawang sample si Ryan Garcia. At ngayon lumabas na ang resulta sa kanyang pangalawang sample. Positive na naman sa Ostarin. Yari ngayon itong si Ryan Garcia. Posible mangyari ngayon maging no contest ang laban niya kay Devin Haney. Masuspende siya at magmumulta. Kaya delikado ngayon si Ryan Garcia. Pero ayon naman sa kampo ni Devin Haney, hindi lang daw no contest dapat ang ibigay kay Ryan. Dapat ibigay daw kay Devin Haney ang panalo via disqualification. Hindi kontento si Devin Haney na maging no contest ang laban. Kailangan ibigay daw sa kanya ang panalo. So pangit naman tignan yun mga tol kung ibibigay sa kanya ang panalo matapos siyang pabagsakin ng 3 beses. Sabi nga rito mga tol, potential punishment for the failed test could include a suspension, fine or having the fight result overturned to no contest. Samantala sinabi naman ng tatay ni Devin Haney, pinagbibintangan niya itong si Floyd Mayweather. Si Floyd Mayweather daw ang third party o nasa likod ni Ryan Garcia kung bakit nagpositive ito sa gamot. Hindi daw kailangan manahimik dito si Floyd Mayweather, kailangan daw niya magsalita tungkol sa pagpositive ni Ryan. Si Floyd Mayweather daw kasi ang nag-utos na kailangan ni Ryan Garcia mag-overweight. At ngayon naman pinagbibintangan si Mayweather na nasa likod ni Ryan Garcia kung bakit nagpositive sa gamot. Floyd, wherever you at, what me and the world want to know is, we know you was the middleman to Ryan Garcia's victory, but what we want to know is, are you the middleman to the steroids? Samantala may ibang problema pa si Ryan Garcia dahil sinampahan ng kasong defamation. Sinira daw ni Ryan Garcia ang reputasyon ng Prime. Sinasabi kasi ni Ryan Garcia na wag daw uminom ng Prime dahil hindi maganda sa mga bata. Pinopromote nga po ni Logan Paul ang Prime at si KSI. Mapapansin nyo rin si Terence Crawford, pinopromote din niya ang Prime. Kaya kakasuhan ngayon si Ryan Garcia dahil sinisiraan daw niya ang reputasyon ng Prime Company. Kailangan pa kayo ni Ryan Garcia gumastos para sa mga legal action niya. Sikat kasi si Ryan Garcia mga tol, kaya kung ano ang lumabas sa kanyang bibig, malaking epekto ito sa isang kumpanya kung sisiraan niya. Tulad nga si sinabi niya sa Prime Company na wag daw uminom ng Prime dahil nakakasira sa mga bata. Okay mga tol, sa ibang banda naman tayo, Mark Magsayo, may napabalita nga po na mapapalaban kay Eduardo Ramirez. Pero kung titignan po natin sa kanyang box rec, wala pa naman official mga tol. Sinasabi rin na lalaban sa undercard ni Tank Davis. Pero tinignan natin sa box rec, hindi pa nakalagay ang pangalan ni Magsayo sa mga undercard ni Tank Davis. Pero ayon sa post ni Magsayo, mapapalaban siya ngayong June 15. Makakalaban daw niyang Meksikanong si Eduardo Ramirez. May kartadang 28 wins, 13 KOs, may 3 talo. Nakuha niya ang isang talo via knockout kontra Pitbull Isaac Cruz noong 2022. Muling nagbalik si Eduardo Ramirez noong 2023 at ngayong 2024 naman mapapalaban daw siya kay Mark Magsayo. Pero abangan natin mga tol na maging official sa box rec. Magandang laban din dito kay Mark Magsayo para mas umangat sa ranking.